Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Amer from Japan. Kabayan ni Scorpio, this reading is for you. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong Diyos ko, may marimar. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakatapa ng puso yung mga comments dahil halos lahat kayo is resonates. Keep comment lang mga kabayan, ang iyong energy is naiwan dyan. Pati pangalan nyo binabasa ko, mukha ko lang yung energy. Makarelate lang kayo sa ating reading, no? At syempre, maraming salamat din sa mga nagbigay ng donation, yan EM Square at sa iba pa. Maraming salamat po sa inyo. Kung gusto po ng personal reading, nasa baba po ng video to how to contact me, no? Salamat sa mga nagpa-personal reading. This is a general reading, kabayan ni Scorpio. Kuhanin mo lang nga sa'yo at itapon ang hindi naman para sa iyo. Maaring ito is a vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Maaring ito is nangyayari o mangyayari pa lang. Maaring related sa work, life, job, friends, family member, co-workers o sa business mo. Use your own intuition sa ating reading, no? Lawakan ng isipan. Reminder, hindi ito personal reading mo, okay? This is a general reading. This May 2024, maaring iba nangyari na ito, no? O mangyayari pa lang. Okay, we have the Weeping Willow, family sorrow. Yan, may mga mangyayaring kalungkutan, no, sa iyong buhay. Yan, maaring with comes to family, sa negosyo mo, may mga mawawala ng sigla, no, o siguro iba mawawala ng pag-asa o problemang darating. Yan, when it comes to a family, mga lungkot. We have the Fair Woman, siguro yung iba sa inyo is you are dealing or may makikilala kayo o may nakipag-deal kayo sa tao or girlfriend nyo yan man na na fair woman. Ayan, yan ang itsura niya, na may blonde hair, gray or white hair, no? Yan. At we have the dark man. Yung iba siguro nakapag-dealing kayo sa tao na medyo dark or dark yung hair niya, maaring dark o baka mahaba yung kanyang hair, no, na medyo, no, o baka sa iba dito sa with comes to woman, maiksi yung kanyang short hair. Dealing relationship with a man with a dark complexion or hair, no, baka sa iba ganon. We have the Well, family wishes come true. Yan, kumbaga magkaroon man siguro ng mga family sorrow dyan, may mga mangyayari din naman o magaganap na mga hinihiling mo sa taas na makakamit na wish, no. We have the Jug, light-hearted, carefree time. O magkakaroon na din ng mga light-hearted, carefree time sa'yo, ang sinasabi ni card, no? With dito this May 2020. We have the Fire, strong emotion, passionate love, or hate. Maaring makaramdam ka ng pagkainis, pagkabwisit, or makaramdam ka ng mga emotions na hindi mo aasahan. Maaring gano'n na mga malungkot ka, ganyan, baka mainis ka, madismaya ka, mga ganon, no? Kakaroon ng mga ganon, mga temper o hot temper, ganyan, ang nakikita ko dito. Maaring with it comes sa love, ganyan, o sa family, ganyan, baka magkaroon mga hindi inaasahang, dito? Discussion, no? Sa nakita ko to, or sa karelasyon mo yan. We have the Vine, seek out information that will help you. Yan. Kailangan din isipin natin yung mga situation o yung mga solutions in life na makakatulong sa atin. Kung kailangan nating humingi ng advice to others, why not? Diba? Makinig tayo. Baka sakaling pwedeng magbigay sa'yo ng advice o makinig ka ng advice o humingi ka ng advice sa iba. Well, nasa sa atin na lang yun. Kung i-adapt natin o gagawin natin yung advice niya. Kumbaga, at least, kahit konti, magkaroon tayo ng kaliwanagan sa isip. Ano, sa nakita ko dito. Ang nakikita ko sa inyo dito, ang dami nyong hinihiling sa taas na mga pagbabago sa buhay nyo, no? Sa nakita ito, ang dami namang lumabas. Dito yung sa part na siguro in the past or current ito or mangyayari pa lang sa iba siguro na hindi yung sa part na may tao na kailangang mag-heal, no? May mga tao, kaya nila nga kapayan, inaipit ko yung buko eh.
Kasi masyado siyang mahaba. Andito yun sa, kailangan nyo na sigurong mag-heal o kailangan nyo na mag-revert, ano. Kaso nahandot kayo sa part na, oo, nararamdaman nyo na, by this may baka mapagod kayo, oh. Makakaramdam kayo ng pagod, makakaramdam kayo ng may mga problema na darating talaga, as in mga problem, no, ang nakikita ko dito. Mga hindi mapagkakasunduan, magkakaroon ka ng mga chronic stress sa iba, hando yung anxiety, mababurnout ka, no, sabi nga dito, we have the fire, no, baka basta anxiety, magkakaroon ng mga hindi pagkakasunduan, o away man yan, gulo man yan, o baka sarili mo na rin yun, baka magulo yung utak mo, ganyan. Magkakaroon ng mga stagnant, may nakikita ko na tao na parang hindi na niya i-care yung sarili niya, parang wala na akong pakialam, ganyan. Parang may mga ganun akong scenario na nakikita. May mga sitwasyon ako nakikita na hindi ma-accept, no? Yung mga mangyayari sa buhay o nangyayari sa buhay nila. Sa nakita ko dito. Kasi may takot na nararamdaman. No, yung iba dito natatakot. Yung iba dito handun yung part na natatakot sila sa mga pagbabago ng buhay nila. Natatakot sila sa mga mangyayari sa buhay nila. Yung mga ganun. May mga takot ako nakikita sa inyo. No? Handun yung na-stagnant na kayo, parang walang pagkilos o walang movement ako nakikita kahit na napapagod na kayo sa buhay nyo. Kahit na nararamdaman nyo na gusto mo maging matapang, gusto mo nang mag-step up, o gusto mo na ma-overcome mga obstacle, gusto mo na i-let go itong mga hirap at sakit na o responsibilities o stress man, struggle man yan. Gusto mo nang gano'n, yung napag-iisip ka talaga na gusto mo nang umalis o gusto mo na mag-revert. You need to trust yourself. Siyempre, renew a faith, yung paniniwala mo. Kailangan ng changes dito. Kailangan, wag kang mawala ng pag-asa. Siyempre, trust God, trust universe, and trust yourself. No, sa nakita ko dito. Kasi hindi yung sa nakita ko paghahanap ng liwanag o solution sa lahat ng mga bagay. No? May makakaramdam ka ng ganyan. May stress ka, burnout ka, anxiety. Yan, mga chronic stress, baka magkasakit ka. No? Yung makakaramdam ka na pagod ka sa mga pinagdadaanan mo sa buhay. No? Parang naiisip mo na, parang bakit ganun? Parang ang dami ko namang hiniling sa taas, parang kahit isa ata walang nangyari. Parang kahit isa ata wala malang na-achieve ako. Parang lahat na lang pinagsukluban na ako ng langit at lupa. May mga ganun part na ginawa mo naman ng lahat. Pero wala naman nangyari. 'Di ba? Hando na yung effort mo pero wala naman nangyari. Ang nakikita ko dito. Sa iba naman, sa nakita ko siguro yung iba siguro may travel. Yung iba siguro naghihintay kayo talaga ng fulfillment o happiness sa buhay nyo. Yung mga dreams nyo, hinihintay nyo siguro na magkaroon ng mga ano ito? Result, ganyan. Iniisip ko yung Tagalog na wala din, nauwi rin sa no. Iniisip nyo yung magandang result, no? Sa nakita ko dito. And then yung part na nakikita ko, iba sa inyo, nag-wish kayo na gusto nyo mag-travel, ganyan, o nag-wish nyo na gusto nyo nang magpakaramdam ng freedom. Yan, nakikita ko naman na if you start a new beginning sa buhay mo, even if na hindi yan mag-another path ka o mag-iiba ka lang ng mga decisions in life and rules with your life sa buhay mo, magkakaroon ng saya at sigla sa'yo muli. Magkakaroon mga fulfillment. If ever na hindi talaga ito mag-work sa'yo kung nasaan ka situation ngayon, no? Sa nakita ko dito, siguro, halimbawa, nagbago ka na ng rules, nagbago ka na ng mga decisions in life, pero wala pa rin ng bago sa nangyayari o improvement. Siguro this is the time na mag-move ka at mag-another path ka sa buhay mo para magkaroon ng changes, no? Ang nakita ko dito. Tingnan natin, bakit lumbas yan. Siguro yung iba sa inyo, may mga makikita na close relationship, maaring friend, maaring kamag-anak, ganyan. May nakita ko may mga makikita. Maaring may puntahan ka na
gathering o birthday man yan, celebration, or pregnancy, o may married kang pupuntahan, or baka ikaw ang ime-married, ano. Basta may mga collaboration ako nakikita, may mga pag-support with it come to a friends or with it come to a relationship, or with it come sa mga close friend mo, mga malalapit sa puso mo. May mga love and support ako nakikita. Maaring sila is magsusupport sa'yo or ikaw ang susuporta sa kanila. Yun ang nakikita ko dito. May mga new beginning sa iba dito na magaganap na matagal na nilang inaasam-asam na magkaroon, ay na maging, ano ba to? Or maaring imagination mo lang to, no? Na andun na inaasam na, ni-wish nyo talaga na magkaroon kayo ng happy married relationship sa nakikita ko ito. Yun yung every night naiisip niyo yun. Or baka iba nga, may relationship, ano. May nakikita rin ako dito na there is someone here na they using you with it comes sa maybe a friend, a close relationship, o boyfriend, girlfriend mo yan. Someone is using you with it comes to a money. Yan. Ginagamit ka niya lang ng dahil may naitutulong ka sa kanya. Ito yung tao na to is tao siya na, I don't know kung siya is may corruption or there's a corrupt ako nakikita dito. Ito yung very obsessed sa nakikita ko dito. Tao na palaging nag-iisip ko ano yung dapat niyang gawin para mading lang kanya. Tao na nag-iisip na kung ano yung gagawin niya para hindi mo mapansin yung mga masamang gagawin niya sa'yo. Kasi they concern. Hindi yung ginagawa niyang lahat na para hindi ka magduda sa nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko. Ito yung tao, I don't know kung may kakilala ka na, hindi ko alam kung may trabaho siya, o natanggal siya sa trabaho, o may ipon siya. Pero nakita ko itong tao na to, hindi siya stable. Hindi siya stable in life. Ito yung tao na, minsan siguro, masama yung pag-iisip niya, madumi yung mga ginagawa niya. Siguro nakakagawa siya. Yun na, sinasabi ko lang yung personalities niya. Kuhanin nyo lang yun sa inyo. Unsupportive kasi siya. Hindi siya ganun kasuportang tao sa nakikita ko dito. Tao to na maaring may tao kakilala na very materialistic. User nga siya, a gold digger kumbaga sa iba. Sa iba is a gold digger ito. Kasi ang gold digger naman, either gagamitin ka niya dahil may pera ka. Makikisama sa iyo dahil siya may pera. Naaakit sa iyo kasi may pera ka. Naaakit sa iyo kasi may binibigay ka sa kanya na itutulong ka sa kanya. Ganon ang nakikita ko. Ito yung tao na disorganized yung tao na to. Walang awa siya, matigas ang ulo or swail. Na walang pakialam, very cold. Sa iba dito, very cold. Sarili lang iniisip. May kasakiman sa buhay, ganyan. Baka may kasama na kayo in your life na magpapakasal kayo or karelasyon mo itong tao na to, na ganun yung ugali niya. Or hindi mo pa alam talaga yung totally na ugali niya. Siguro mas more na i-think mo or you need to see the fact kung ano talaga yung, if ever lang sa iba kung ano talaga yung totoong ugali niya. Kasi nandun tayo sa part na may nakikilala tayong tao, kaibigan man yan, bagong kasama sa trabaho o karelasyon mo man yan, na may mamimit tayo na akala natin na parang you wish mo sa taas na ito na pero dumating, pero yung pala mali yung tao na dumating. Siguro may dumating man sa atin, alamin din natin kung sino talaga siya at kung ano talaga yung tao na yan, no? Pero nasa sa inyo pa rin yun kasi alam ko naman na matalino kayo no? Siguro, meron ka ng karelasyon na matagal na ganito ang nararamdaman mo, ganyan. Siguro, baka kaibigan mo to, ginagamit ka niya kasi marami ka na itutulong sa kanya. Hindi mo alam na niloloko ka na pala niya, no? Hindi niya alam na ninanakawan ka niya, no? O baka maaring alam mo na ninanakawan ka niya, no? Sa nakita ko ito, hindi mo alam na nagsisinungaling na tong tao na to sa'yo. Nakita ko dito, may tao ako nakikita na andito sa part ikaw ng life mo, Scorpio na may mga kapamilya ka,
o kasamahan sa trabaho man yan. Basta kapamilya mo na parang andun yung nagsinungaling, no? Maaring ikaw, asawa mo, ganyan, o ka-family, part of the family na naging sinungaling siya, naging liar or dishonest siya, na babae at ng lalaki siya, at nagbibigay siya sa inyo ng paghihirap sa buhay. No, siguro nagbigay siya sa inyo ng financial problem, ganyan. Andun yung naging sneaky sa inyo, baka ninakawan kayo ng pera, na baka may nanakaw sa inyo, no? Ganun na nakita ko dito. Baka matagal na niya nang ginagawa to, na nagiging sneaky sa sayo, ganyan. Kumbaga doon yung part na nakikita ko dito. Mag-ingat tayo dismay, baka manakawan tayo or mawalan tayo ng pera sa nakita ko dito, no? May mga sitwasyon na maaring when it comes sa business, pag makikipag-deal tayo at makipag-business tayo, alamin natin talaga yung katotohanan na o relasyon man yan. Tingnan natin. Yung iba ba sa inyo may financial problem o baka naloko? Ay, naku, nasunog na po. Naloka ako dun Baka naloko kayo sa pera, no? Ingat lang din, basta pagkam sa pera talaga, tsaka sa business, Ibang usapan na yan, no? Andito yung sa part na siguro, nagkaroon talaga ng mga, by May o maaring nangyari na sa iba, magkakaroon ng mga pagtataksil, magkakaroon ng mga backstabbing o abandonment, no? Sa nakita ko dito, mga rock bottom o mga pain, makakaramdam ka ng pain, no? Makakaramdam ka ng sadness sa nakikita ko dito sa iba. May mga darating na problema sa'yo. Ang hindi ko alam kung may mga hinihintay kayong resulta, no, when it comes sa business, ano. Baka ma-distract kayo sa ano ko, Hinagnat kasi ito ng anak ko Pero, 'di ba, successful, may natira pa rin, 'di ba? Yan, nandun sa part na may naiisip na kayo na gusto mo nang maging stable yung buhay mo, no, sa nakikita ko dito. Nag-iisip ka na rin na may alisin sa buhay mo, ganyan. Nag-iisip ka na rin ng mga solutions in life, kung iba dito baka nag-iisip na kayo na gusto niyo na naghihintay na lang kayo na hanggang sa mag-retire na kayo sa buhay niyo, ganyan. May mga urong-sulong na pag-iisip ako nakikita dito sa buhay mo, no, na kailangan mong maging matatag at maging matapang sa nakita ko dito. Nagkaroon ka talaga ng mga, yung anak ko nagulat, nagkaroon ka talaga ng mga dip-onde, lungkot, dip-onde, dahil sa mga nangyari sa'yo o mangyayari sa'yo. Hindi ko lang alam kung iba sa inyo is, masakit ng ulo, may bandang ulo, masakit, or paa, nananakit. Mag-ingat kayo, no, kapag lalo na sa health natin, no, baka masama yung nararamdaman natin, magpa-check up tayo, baka sumasakit yung bandang likod natin, yan. Handun yung part na parang nakikita ko sa'yo, ang dami mo ng sakit. Hindi naman all of it, pero kahanan mo lang yun sa'yo. Baka yung handun yung part na sa bandang tiyan din, baka may sumasakit sa inyo. Ano-ano tayo, no, pa-check din, no. In the past, nakita ko talaga na parang siguro there's a person here na malapit sa puso mo na nawala ng buhay, ano, ang nakita ko. May mga pag-iisip ako nakikita na may gusto kang alisin, no? O i-withdraw sa buhay mo. Nagkakaroon ka kasi ng soul searching, nagkakaroon ka ng gusto mo na siguro by this May nakikita ko this is a time to recover from your difficult decisions sa buhay, no. Magpakatatag ka, maging matapang ka kasi nakita ko naman na matapang kang tao, no. Naghahanap ka na rin ng mga solutions sa buhay mo yung mga pinagdadaanan mo. Pero nakikita ko na you are ready na sa mga magaganap o mangyayari sa buhay mo. So, nakita ko sa iyo dito. Parang siguro naisip mo na rin naman siguro na this sa time na rin siguro na isipin ko na yung sarili ko. Nag-iisip ka na ng ganun, siguro tama na muna yung sa iba,
na isipin ko yung iba, siguro this is the time na sarili ko naman ang isipin ko. Yung kaligayahan ko naman at kasiyahan ko naman ang isipin ko. No? Hindi yung mga sa pag-iisip na ganun, no? Nakita ko siguro, oo, handun yung may nararamdaman kang sakit, puot, kanya kasi makasarili ang isa sa inyo, o may taong naging makasarili sa'yo. Oo, nagkaroon kayo ng conflict, nagkaroon ng hindi pagkakasunduan, ganyan. So, iba dito malaki o maliit lang to, ha. Handun yung part na isa sa inyo naging yung may mga sitwasyon kayo na hindi kayo napagkasunduan, ganyan. Kumbaga hindi nagtutugma yung mga heart nyo sa isa't isa. Kasi nakita ko, you are, dalawa kayo, hindi kayo, kumbaga incompatibility, hindi kayo bagay. Ganyan. Habubulol ako, hindi kayo bagay sa nakita ko dito. Handito yung meron din ako nakikita dito. I don't know kung friend mo to, o may tinutulungan ka na tao na ganitong tao, o karelasyon mo to, o kapamilya mo siya, close relationship, o kaibigan mo siya, na nakikita ko na may sikreto, o yung hindi niya sinasabi sa'yo na yung totoong siya, hindi, may mga hidden, ako nakikita kasi dito no, handuin yung part na may hindi, lahat ng, yung pagiging siya, yung totoong tao siya, hindi niya sinasabi sa'yo kung sino talaga siya. Madami siyang sikreto, kung sino man to sa buhay mo. Kung nakipagrelasyon ka, hindi niya sinasabi sa'yo yung totoong siya. No, there's a person na may hidden, may sikreto. Yun ang nakikita ko. May tao rin ako nakikita dito na I don't know kung sino to sa buhay mo, na nagagalit siya. May galit siya. Aray ko, ang sakit no. May naiinis siya. Hindi yun sa part na I don't know kung pinag-iisipan kayo ng masama, ganun. Ganun na nakikita ko. Kumbaga may tao kasi ako nakikita na nang-aangkin siya ng hindi kanya. Mapang-angkin siya ng hindi sa kanya. Ari-arian, ganyan. Basta yung hindi kanya inaangkin niya. May taong ganun. May paghihiwalay ako nakita dito, no? Kumbaga hindi yung kawalan ng pagkakaisa dito sa sitwasyon mo. Bakit po? Hindi daw kayo bagay. Hindi tayo pwede. Tama ba ako sa kanta ko? Pinagtagpo pero di tinadhana. Oh my God. Bakit ganun? May mga ganun talaga, no? Pinagtagpo pero di tinadhana. Ando sa part, ando sa part na may nararamdaman ka, you have a feelings at gusto mo nang sundin yung nararamdaman mo to go. Pero handun sa part na purong sulong. Handun sa part na nag-iisip ka pa rin ng mga solutions in life. Handun sa part na may mga sitwasyon ka na gusto mo nang i-let go o gusto mo nang alisin, ganyan. Gusto mo na talagang umalis. Siguro nagkakaroon ng preparation sa buhay mo, no? Sa nakita ko dito. Pero nahandun sa part na siguro you need to follow your heart in a good way, no? This is a time kung nararamdaman mo na hindi para sa'yo itong sitwasyon na to, siguro this is a time na tumalis ka na rin. Maging matapang ka. Harapin mo yung kasi nakita ko matapang ka naman. Nakakita ko strong person ka, Scorpio. Kasi dito sa part na marami naman sumusuporta sa'yo. 'Di ba? Maraming humahanga sa'yo. Kasi nakikita nila sa'yo na kahit na anong problema ang dumating sa'yo, nasusolusyonan mo. May mga tao na nakatingin sa yung tagumpay, sa yung, oh my God, bumaliktad na naman. Handun ka sa part, matapang ka, no? Friendly ka rin, nakikita ko dito, mahilig ka tumulong, no? You are very passionate, you have ano tawag dito? Ano tawag doon? Charisma. Ayun. You have a charisma na wala sa iba. No? Attractive ka. Actually, attractive ka. Ang daming na-attract sa yung tao. Ang daming humahanga sa yung tao. No? Sa nakita ko, siguro, nahihirapan ka na mag-choices kung sino sa kanila. Siguro, if ever yung ganun no? Yung iba ganun.
Ang dami yung choices sa buhay nyo. Maaring a love life, maaring negosyo, maaring happiness, o maaring marami kayong wishful thinking na gusto nyo matupad, ganun. Andito ka sa part ngayon ng buhay mo na in balance ka, no? Andun din sa part na parang may tao ako na maaring apas person ito, maaring tatay mo, nanay mo, kapatid mo, dati mong karelasyon, dati mong girlfriend o boyfriend man yan, na handa yung nagkaroon talaga ng naging masyadong abusado. Nagkaroon ng mga handa yung alitan na siguro naaalala mo yung mga part na yon, yung alitan na yon, yung mga part na nagkaroon naman ng pagbubuklod dito sa sitwasyon mo pero hindi nagtagumpay, no, hindi nag-success. Nagkaroon pa rin ng may nakita kasi akong tao na ang dami niyang gustong mangyari sa buhay. Ang dami niyang hinihiling, yan. Na, I don't know, kung gastador siya. May tao ako nakitang gastador, sobrang gumasta. May tao rin ako nakita na salungat siya sa sinasabi ng iba. Salungat siya sa sinasabi mo. Ganyan. May mga salungat, may mga tao na siguro ikaw hindi ka na nagkakaroon ng hindi ka na nagtitiwala dito sa tao na to, no? Parang siguro iba yung talagang hindi compatible, kumbaga. Yan, nagkakaroon ng mga pagtatalo, hindi nagkakasundo-sundo, ganyan. May mga tao, meron ako nakita na biglang nangyari o mangyayari, ganyan, nakikita ko. May mga nagmamadaling tao rin ako nakikita, no? Meron din ako nakita na parang nawalan ka na nga ng tiwala sa tao na to. Yung iba dito siguro nagwi-wish kayo na magkaroon kayo ng sarili nyong bahay, na maging success kayo in life, ganyan. May mga nakikita rin ako na nare-reminisce nyo yung mga part na, ano ba to? Yung nakaraang sitwasyon sa buhay mo. Mga nangyari. Ganun. Bakit? Oh, okay. Yung iba sa inyo, ang nakikita ko dito, hindi ko alam kung ikaw ito o there's a person here na meron siyang, baka may namit ka na, no? Baka may namit ka ng bagong tao. Siyempre ate, tao po yun. May namit ka na siguro na person mo na may new love kasi ako nakita dito eh. May new love ako nakita. Baka ito baka may makilala nga kayong nakilala kayo o nakilala niyo na, ayan, a woman din. Baka may nakilala na kayo, no, na new person dito. Tapos pinag-iisipan nyo, eto na ba si Mr. Right? Yan. Nag-iisipan nyo siya, siguro iniisip nyo yung, kung this is a person talaga na para sa akin, hindi na kaya mangyari sa akin yung nakaraan. Ganyan. May mga pag-iisip na gano'n. No? And then, may nakikita rin ako dito na there's a person here din na parang nahanduin yung meron na rin siyang ibang minamahal. Kasi parang pinagsisihan niya yung mga nangyari sa kanya in the past. Ganun. Handi yung mga pagsisinungaling. May nakita ko nagsisinungaling, nakita ko na may tao na may hidden, ganyan. Nakita ko dito, may tao rin na kailangan na mag-heal, no, para maging masaya at kailangan na rin mag-move on sa sarili. May mga sitwasyon ka na nakita ko na pinagsisihan mo o mga pagsisisihan mo, dismay, maaring ganun sa iba. Magkakaroon mga disappointment, magkakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan, maaring may mawala, no? Ang nakikita ko dito, maaring may mangyayaring lungkot o loneliness ang ako nakikita. May mga regret, ganyan. May mga neglect o paghihiwalay ako nakita. Maaring nangyari na o mangyayari pa lang itong nakikita ko, no? Ipasok mo yung sarili mo. Yun ang nakita ko. May mga lungkot, sabay may may mga pag-iisip sa mga nakaraan na mga kabiguan sa buhay. This may siguro may mga abandonahin ka na, no, going towards sa bago mo. Siguro andun na sa part na magkakaroon ka ng mga clarity o magkakaroon ng mga decisions in life na kailangan ko nang mag-move on
no? Siguro makakaisip ka na ng ganon. Or you need to abandoning the past, no? To going towards sa bago. Um, magkakaroon ng mga relationship na or foundation ako nakikita ng mga maaring may mangloko sa iyo when it comes to money, no? Baka may hinihintay ka na situation na hindi naman mangyayari, na naloko ka na pala, hindi mo pa alam, no? Meron ako nakikita rin na mga pagbabagong mangyayari sa buhay mo this May. Maari may mga mangyaring calamity, crisis, disaster man yan na nakikita ko sa'yo na kailangan mong desisyonan. Siguro with it comes to decisions pagdating sa pera, always ko naman sinasabi sa iyo, pag-isipan nyo ng 200 times. Yun ang nakikita ko. Kasi may mga nagpapanggap na okay. Ganyan. Ang nakikita ko. May mga matagal ka nang hinihintay o may hinihintay ka na sitwasyon na gusto mo magkaroon ng clarity, na gusto mo magkaroon ng desisyon, o gusto mo mahustisyahan. Yun ang nakita ko. Baka naloko kayo sa pera, ha? Tingnan natin. Ano po yung ano? Ito energies nakikita ko dito, ah. May kadiling ka ba na two people? Para may kadiling ka na dalawang tao dito. Okay. Ang hindi ko alam, siguro kayo ng partner mo siguro. Okay. Mag-ingat sa pera, ha. May mga panluloko. Baka may ma-meet kayo sa internet, ano, or ma-meet kayo na hindi nyo inaasahan. Baka magkaroon ng mga panluloko. Alamin nyo muna. Wag lang tayo manakaw, siguro in the past naloko ka, no? In the past siguro mayroong tao na babae, na lalaki, naging sneaky sa'yo, no? Na pinaghihintay ka pero walang manggaganap. Mayroon din ako nakikita na nag-i-spy sa'yo, no? Ang hindi ko alam, kaya pa ito gustong sabihin pero palagi nauudlot. Siguro magkaiba kayo ng language. O magkaiba kayo ng lahi ng iyong person, ano, sa nakita ko dito. Or maari magkaiba kayo ng, ano ba to? Magkaiba kayo ng counter. Halimbawa, ikaw nasa Pilipinas ka, ikaw isa nasa ibang bansa, or ikaw pareho kayo nasa ibang bansa. Maano, kasi may ibang country ako nakikita dito sa card mo. May mga hinihintay ka na resulta, no? May mga pinag-aaralan ka rin sa ngayon na nakita ko na gusto mong gawin. O, ganun. Expect the unexpected this May. May mga magaganap na hindi mo aasahan. Yun na nakita ko sa iyo. Maaring sa iba sa inyo, may nakilala na kayo na new person, ganyan. O may makikilala kayo na person. Maaring meron na kayong crush, meron na kayong love, pero may nakilala pa kayong bago. Maaring ganun, ano, sa nakita ko dito. Nakita ko rin na may mga pagpipilian kang situation this May, no? O baka ngayon, ginangyari na yun. May mga pagpipilian ka na sitwasyon. Maaring love, maaring negosyo, maaring may nakilala kang new, and then, meron ka naman, pero may nakilala ka na new. May mga pinag-iisipan kang ganun. Sa nakikita ko dito, may mga pagkikita, ako nakikita, o may mamimit kang tao na dati mo nang kakilala dito. May mamimit ka. Siguro there's a person here na magko-connect sa'yo. Dati mo na siyang kakilala. May mga pagkikita, ako nakikita. Maaring karelasyon, friend, kakilala, kapatid, ang nakikita ko dito. Kung ano man yan, dating karelasyon, yan. Ano ba to? When it comes to siguro in the past, ang nakikita ko, siguro in the past may mga nangyari akong nakita na mga panluloko with it comes to money or negosyo man yan, no? Nakikita ko. Siguro,
in the past or in May, may nakikita ako na, may nakita kasi ako na mako-confine. Hindi ko alam kung nangyari na to sa inyo. May nakita ko mako-confine. Pero nakita ko naman na magiging okay naman ang lahat. Yun ang nakikita ko. Siguro nakaraan na to. Malapit sa puso mo, ganyan. Handa yun sa nagkakaroon ka ng mga delay. Na may mga sitwasyon ka na nalalack of direction ka, may mga sitwasyon na parang gusto mo nang bumitaw. Yan. Pero ayaw ng puso or pag-iisip ka niyan. Meron ka mga sitwasyon na isip ka ng isip, hintay ka ng hintay na wala namang kahihinatnan. You're sacrificing pointless. No? Your sacrifice, pointless yung pagsasakripisyo mo. Yan, meron ako nakita na naghihintay, pero i-release niya yung paghihintay niya. Parang, ayoko na maghintay. It's time to move on. It's time to take it action. May mga ganong part ako nakikita. Yung iba sa ganon. Yung iba ganon. Parang, bibitaw na. No? Sa mga sitwasyon nila. Yung iba dito, if ever na may hinihintay kayo na resulta, na nakikita ko dito, siguro, andito yung part na nakikita ko na ikaw na ang mag-take it action. Ikaw na ang gumawa ng paraan. Kasi nakita ko parang there's something happen na nag-stop yung mga hinihintay mo. Parang nag-stop siya. Parang walang process ako nakikita. At kasi parang maaring tagal mo na naghihintay pero walang resulta. Ganyan. Yun ang nakita ko. By this, siguro kailangan din siguro ng pagtitiwala sa sarili, and take it action. You need to trust your intuition. Sa nakita ko dito. Kasi nakita ko na gusto mo nang i-release yung mga problema sa buhay mo, yung mga pag-aalala mo. Yan. Yun ang nakita ko. May mga pag-iisip na gano'n. Oh. Okay. Mayroon ako nakikita sa'yo na mga, siguro, the past to, hindi ko alam. May mga missed opportunities ang nakikita sa'yo. May mga nagsinungaling o may mga sitwasyon na maaring nagkaroon ka ng mga financial problem, yan, or magkakaroon ka ng financial problem, yan, magkakaroon ng mga shortage with it comes to money o magkakaroon ng mga lack of money o etc. man yan. Ayan, may mga tao ako nakita na very greed or kasikaman o may mga sikreto o may mga hidden silang gusto sinusuportahan ka pero handun yung part na o ikaw vice versa, ipasok mo yung sarili mo. Handun yung pagiging sinusuportahan ka niya pero iba yung nakikita ko sa kanyang atake, no? Iba yung intention niya sa iyo. Sa nakikita ko dito. May nakikita rin ako dito na may problema. May nakita akong problema sa pera. Or there's a person dito na nakikita ko na malapit sa puso mo o sinusuporta ka na ng problema sa pera. Kasi may nakita ko nalulungkot na problema sa financial. Yun ang nakikita ko. And then sa iba din, meron daw maaring there's a missed chances. Ako nakita, maaring maiaalok sa'yo na opportunities pero hindi mo tinanggap o hindi mo ginawa. May mga ganun ako nakikita. Maaring inalok ka to travel, no? Inalok ka ng pera pero hindi mo tinanggap. O inalok ka ng trabaho pero hindi mo tinanggap. May mga missed opportunities ako na nakita na hindi nag-success. May mga sitwasyon ako nakita na binalyo mo, pinahalagahan mo pero hindi siya nag-achieve o hindi nagkaroon ng fulfillment o happiness. Walang naging magandang resulta. Yun ang nakita ko. Pero binigay mo yung support, binigay mo yung full of effort dito sa sitwasyon nito pero walang nangyari. Yun ang nakita ko. No? Yan na. Yun. Arigato namaste. God bless.